Ito ang hindi sinasabi sa iyo ng mga nag-TESDA at nakarating na rito sa Australia. 5 steps lang ang kailangan mo para makarating ka rito. Ngayon, kung hindi ka magte-TESDA o wala kang plano mag-abroad o makarating dito sa Australia, ay skip mo na ang video na ito dahil ito ay medyo mahaba at gusto ko interesado lang ang makapanood talaga nito. Ang first step natin ay mag-TESDA kayo. Now, maraming courses sa TESDA pero mahalagang piliin natin yung talagang may mga opportunities kagaya ng Australia. Kung gusto mong malaman yung mga TESDA courses na may opportunity papuntang Australia, i-comment mo sa baba, TESDA courses. Sa TESDA mo matututunan ng mga skills ng pagmemekaniko, pagwe-welding, pagkakarpentero at iba pa. At ang knowledge na kailangan mo para sa mga theory ay mahalaga din. Tinuturo sa TESDA ang tamang attitude na pinakamahalaga pag ikaw ay nagtatrabaho bilang skilled worker. Hindi ang skills at knowledge ang pinakamahalaga, attitude. Pangalawang step, you won't believe this pero senior high school. Kung ikaw ay senior high school graduate na, ay malaki ang chance mong makapag-abroad at makarating dito sa Australia. Disclaimer lamang, I am not a migration agent pero sineshare ko yung mga information na aking nalaman at mga experience namin sa pag-apply. Pangatlo, kung ikaw ay high school graduate na at nakapag-TESDA ka na, nakuha mo na yung mga skills na iyong kailangan, ito ang pinakamahirap makuha, yung relevant experience. Pag sinabing relevant experiences, ito yung mga related sa TESDA mo, kagaya ng nag-welding ka ng SMAW NC2 training, at kailangan mo magtrabaho as welder ng 3 to 5 years. Yan ang magiging bala mo pag ikaw ay nag-apply na, pag ikaw ay in-interview, pag ikaw ay nag-trade test, para malaman ng employer kung talagang ikaw ay capable na sa trabaho. At ini-screen nila yan, pagkita pa lang ng resume mo na 3 or 5 years experience, ay dyan pa lang ay malalaman kung magpo-proceed ka pa sa interview or trade test. Kaya yan ang pinakamahalaga. Pagkatapos mo ng TESDA, paano ka nga ba makakakita ng mga company na pwede mong pagtrabahuhan para sa mga relevant experience? Una, nandiyan ang social media, di ba? Ang Facebook or ang TikTok or ang iba pa na pwede nating tignan. I-verify lang natin kung totoo ba talaga yung mga hiring. Pangalawa, yung mga trainer ng TESDA, meron din silang mga tie-up na company na pwede mong tanungin, Sir, ma'am, meron ba tayong tie-up company na kung saan pwede nyo ako ma-recommend or doon ako mag-apply? Pang-apat na step ay English test. Nagkaroon ka na ng experience, may TESDA ka at ikaw ay high school graduate, ay pwede kang pakunin ng English test ng iyong magiging employer kung ikaw ay na-hire na. Pwedeng pakunin, pwedeng hindi. Di pa bago-bago sometimes yung rules. So, sundin lang natin yan at huwag tayo matakot sa English because we can learn English. Ang limang step, ang final step para makapunta ka rito ay maselect ka ng employer. Minsan, interchangeable yung fourth step at fifth step. So, minsan nase-select ka muna ng employer bago ka mag-English test. So, sa ikalimang step, ang employer, magkakaroon ka ng pagpapasa ng resume, merong interview, merong trade test. At pag pinalad ka, ikaw ay mase-select ng employer. Hirap naman, paano ba gumawa ng resume? Ano ba yung tatanong sa interview? Ano ba yung ite-trade test? Lahat ng yan ay parte ng proseso. So, step by step ka lang. Kung naandun ka na sa pagpapasa ng resume, humingi ka ng tulong sa mas magaling gumawa sa inyo ng resume. Kung sasalang ka na sa interview, mag-research ka ng pang-interview. So, wag mong problemahin lahat. Problemahin mo lang ang isang bagay na nasa goal mo. Kagaya ngayon, kung magte-TESDA ka pa lang, yun pa lang, focus ka doon. Wag mo munang tignan yung iba pang pupuntahan mo. So, mahalagang magkaroon ka ng goal, makapunta rito sa Australia, pero mag-focus ka lang muna ng step by step. Okay? Para hindi ka ma-burnout. So, yun yung 5 step. TESDA, high school graduate, work experience, English test, at selection ng employer. Hindi ko ginagaranti na makakarating ka rito dahil ito ay ideya lamang para magkaroon kayo ng direksyon sa mga oportunidad na gusto nyong marating.